Yan ang iba pero ang nakuhaan para government. Pag sinabing Kabiteño, naihahalin tulad ito sa titulong Katapangan. Bakit nga ba? Hindi kaya dahil sa two major victories ng Katipunan ay nangyari dito? Ang Battle of Imus at ang Battle of Alapan. Alamin natin ang makasaysayang kwentong ito dito sa Kwentong Kanto. Ang unang revolusyon sa Cavite ay nangyari noong gabi ng August 31, 1896. Gamit ang spear at bolo, pinamunuan ni Baldomero Aguinaldo ang pag-atake sa Imus. Pero bago pa makarating ng Plaza Municipal, naharang agad ng nagpapatrol na Guardia Sibil ang grupo ni Baldomero. Sa huli ay umatras ang Magdalo Council at napilitan silang iwan ang sugatang officer na si Lieutenant Marcelino Cahulis. September 1, 1896, nagpunta sa Kawit ang Captain Municipal ng Imus na si Jose Tagle kasama ang 100 tao para humingi ng tulong kay Emilio Aguinaldo. Ayon kay Tagle, ang mga Spaniard ay dapat hindi lalagpas sa teritoryo nilang State House, pero sinasakop na ng mga ito pati ang simbahan. Dali-daling tinipon ni Aguinaldo ang 600 niyang tauhan. Inihanda ang 3 Remington na armas, 9 na lumang rifles, spears, bolo at ilan pang sandata. Alam ni Aguinaldo na walang sapat na kakayahan sa labanan ang kanyang mga kasamahan, kaya't nag-imbita siya ng banda upang alisin ang takot sa puso ng mga sundalo bago sumugod. Malaki ang ginampanang papel ng banda. Nakatulong itong maghikayat ng mga kalalakihan para sumali sa grupo. Ang ingay ng banda ay nagbigay lakas ng loob sa mga tao para harapin ang bawat putok ng baril. Habang nagmamarcha, padami ng padami ang tao. Hanggang makarating sila sa Imus, umabot ng 2,000 ang mga sundalo. Ang unang misyon nila ay atakihin ang simbahan at ang kumbento kung saan nandun daw ang mga praile at ang mga Guardia Sibil. Kaya naman, hinati ni Emilio Aguinaldo ang kanyang mga tao sa 3 grupo. Unang grupo ay pinamumunuan ni Baldomero. Sila ang umatake galing Hilaga. Pangalawang grupo ay sina Tagle. Sila naman ang umatake galing Timog. Ang pangatlo naman ay sina Emilio na umatake mula sa harapan ng simbahan. Sinira ng mga rebeldeng Pilipino ang malaking pinto ng simbahan at nadismaya sila nang malamang wala na dito ang mga kalaban. Umisip ng ibang taktika si Aguinaldo. Binutas nila ang dingding ng State House at dito sila dumaan para sumugod. Pero napaghandaan ito ng mga kalaban. May gas pala ang kanilang dadaanan at pinaliyab ito. Nalaman ito ng mga Spanish soldier na nasa Maynila, kaya't agad silang tumulak papuntang Imus para saklolohan ang kanilang mga sundalo. Nagdesisyon si Aguinaldo na harangin ang paparating na puwersa. Nauwi ito sa labanan na nagpahirap sa magkabilang grupo at napilitang umurong na lamang. At dahil sa pag-atras nito, ay kumalat ang balita na patay na si Emilio Aguinaldo. Totoo nga ba ito? Paano na lang ang laban? Malalaman ang lahat ng yan sa susunod na Kwentong Kanto. Ako po si Kuya F.